Alam nyo ba na sa China, hindi lang traffic ang malala, pati love life crisis din. Isipin nyo, milyong lalaki walang jowa. Tapos may import-export ng brides mula Pinas at Vietnam. Parang international dating app na may kasamang visa. Pero bakit nga ba dumating sa ganitong level ng sitwasyon? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kwelang kwento ng pag-ibig, presyo ng kasal at cultural exchange na mas astig pa kaysa exchange rate ng dolya. Tito John's TV. May trending na chismis sa social media ng mga Tsino. At hindi ito tungkol sa bagong TikTok dance o agawan ng teritoryo. Ang usapan ngayon, mga lalaking taga-probinsya na tigang sa pagmamahal at hirap makahanap ng jowa. Kaya ang solusyon daw, foreign brides. At syempre, sino pa nga ba ang bida? Mga babaeng galing Vietnam at syempre, Pilipinas. Ang eksena nagsimula na may isang farmer vlogger sa Western Guangdong na nagpost nitong nakaraang buwan. Ang pasabog, may Pinay daw na napadpad sa kanilang baryo at hindi basta turista. 7 to 8 years nang doon nakatira at may 2 chikiting pa. Doon nagsimula ang chika wave. May isa pang vlogger na nag-tour at ipinakita na hindi lang pala isa kundi madaming Pinay brides ang nakabase sa kanilang village. Parang Barrio Guangdong International Edition. Kitang-kita na ang trend, parang bagong cellphone model na bigla na lang lahat meron. Sabi pa nga ng isang lalaki mula sa baryo na may 4 sa lugar nila ang nakapag-asawa ng Pinay at may parating pa daw. Eto 3 babae galing lahat sa Pinas para pakasalan mga Tsino dito. Yung isa buntis, yung isa may anak na rin. At sa bilis ng pangyayari, mukhang buong baryo magiging Pinoy community na. Eto na ang matinding tanong ng mga netizen sa China. Bakit nga ba mga Pinay brides? May isang vlogger na parang love guru na sumagot sa issue. Ang sabi, marami kasi nagtatanong online. Tipong baka tatakas lang yung mga Pinay sa kanilang mga asawa. Ang sagot niya diretso. Hindi sila alis. Bakit kamo? Kasi sa Pilipinas daw walang divorce. Oo, may marriage certificate. Pero wala kang makukuhang divorce paper. Parang kontratang lifetime warranty, walang return, walang refund. Sabi pa niya kahit sa China ka magpakasal, worldwide pa rin ang record. Subukan mo mag-second round ng kasal, automatic bigamy, crime na agad. At sabi pa ng mga netizens, ayos, marry a Filipina daw, jackpot deal. Kasi daw Chinese wives ayaw maglinis, antatamad, at lagi may financial request. Samantalang Pinay wife, parang combo meal. Asawa plus housekeeper, sangga pa. At eto pa, sa China daw ang bride price parang bumili ng mansion at kotse. Pero sa Pinay simple lang, isang meal, sing-sing at ticket papuntang China, game na. Kaya naman maraming single Chinese men ang napa-add to cart agad sa mga Pinay brides. Pero hindi pa tapos ang kwento. Syempre may kokontra. May counter warning ang isang vlogger na ito. Huwag daw padalos-dalos dahil hindi lahat ng Pinay brides ay fairy tale ending. At binalandra niya ang realidad. Oo, may mga mistis at magaganda. Pero meron ding single moms na pinilit maging strong woman. Kasi illegal ang abortion sa Pinas. May ilan ding ang goal ay buong angkan nila ang magiging independence mo. At may mga naloko na rin daw, naubos ang pera, sabay bye-bye ang marriage. At kung may Filipino bride package, meron rin daw Vietnamese alternative. May mga nagsasabing ang mga Pinay wives parang hindi kaaya-aya. Para sa ikakabuti ng baryo, kumuha na lang daw ng Vietnamese wife. Mas magaganda raw sila. Pero kontra agad ang isa pang netizen na hindi lang sa ganda umiikot ang mundo. Gusto niyang pang matagalang partner, hindi pang display. Yung sobrang ganda raw, parang mas nakakaduda pa. At dahil dito maraming Chinese men nakisabay sa trends. May isa pang vlogger na proud na proud. Wala raw ginastos ni Singkong Duling. Pero umuwing may bit-bit na Vietnamese wife. Feeling nanalo sa raffle. Pero syempre hindi lahat fairy tale. May isa ring vlogger na nagsisi. Regret to the max. Hindi daw pala para sa kanilang mahihirap ang international marriage. Eto raw ang problema.
Hindi makapagtrabaho legally si Mrs. sa China. Kailangan niyang suportahan ang buong pamilya ni Mrs. sa Vietnam. At syempre, cultural differences na parang laging may subtitle ang usapan. At may isang babaeng Vietnamese na nagsabing tigilan na raw ng mga incheck ang pagbabayad sa mga marriage broker. Hindi daw sila ganun kahirap na pwedeng bilhin na parang ukay-ukay. Sabi pa niya kung gusto talaga ng forever, dapat kilalanin ng natural habang nagtatravel. Marriage doesn't cost money, pero kung try mo bilhin, scam talaga ang aabutin mo. So bakit nga ba big deal ang Pinay at Vietnamese bride sa China? Ito ay dahil sa mas malawak na problema. Ito kasi ang realidad sa mainland China. Para makapag-asawa, hindi lang puso ang kailangan. Kailangan din ng bank account na loaded. Bride price, bahay, kotse, parang package deal. Ang mga kabataang lalaki, lalo na yung mga pinanganak noong 80s at 90s, nako, imposibleng makajowa. Kaya yun, marami na naging certified love skeptic. Pero marami rin namang single women sa China. Ayon sa official na statistic, over 240 million adults ang single. Kasama na dyan ang 116 million na babae. At 80% sa kanila, pinili mismo na manatiling single, independent, educated, nakakondo at may sariling sweldo. Mga post-1990s city girls na hindi na kailangan ng sugar daddy. Samantalang karamihan ng single men, ayun, nasa baryo o di kalakasan kumita. Kaya ang imbalance parang basketball game na one-sided. Noong 2020 census pa nga lang, may 35 million na mas maraming lalaki kaysa babae. Ibig sabihin, milyong-milyong lalaki na forever single ang kapalaran. Kaya yung iba lumalabas na lang ng bansa. May nag-aasawa rin ng Russian at Ukrainians simula nung nagkagera sa Europe. Pero sa dulo, ang cross-border marriage ay isang chapter lang ng mas malaking libro. Ang tunay na problema, stagnant economy, job insecurity at mga kabataang hirap mabuhay kaya pinipiling magsolo. Resulta, bumaba ang marriage rates, bumagsak din ang birth rates, parang domino effect na ang dulo, paano na ang future ng China. Ang moral lesson, hindi porke may passport at translator app, solve na ang forever. Dahil sa huli, kung wala kang budget, kahit anong nationality ng jowa mo, lahat ng love story, mauuwi sa to be continued. Kung natuwa ka sa kwento, paki-like, share at syempre, pa-subscribe na rin sa Tito John's TV dahil dito kwento natin ay laging may halong tawa at aral. Shout out Shaila Ren Borja from Zimbabwe, Africa. Manabat family ng Florida Blanca, Pampanga. Laulau JSKP Maguindanao del Sur. Gloria Gabo from Muntinlupa City. Lloyd Jan Latimbang from Kidapawan City, North Cotabato. Libra 23 from Kalinga Province. Honda Collector from Land of Champions na Jensan. Salvador Manyalak from Mosul. Jude Sato from Karkar, Cebu. Kay Tita Lisa TV channel. At sa Tagle family from Japan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.